Isinagawa ang ocular inspection sa ni-raid na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac dahil sa global scam operations. Sundan sa report. Nagsagawa ng Senate Ocular Inspection si Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chair Risa Hontiveros at Committee Member Win Gatchalian sa ilang gusali ng Zun Yuan Technology Incorporated sa Bamban, Tarlac. Ang nasabing kumpanya, ni-raid nito lang Marso ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK dahil sa umano'y global scam operations. Makikitang mga computer na umano'y ginagamit sa online scamming. Ipinakita rin ang villa na posible umanong tinutuluyan ng mga empleyado o matataas na kawani ng kumpanya. May mga LGU din ba na kasama dito na part ng business model ng Pogo at nagbibigay daan sa ganitong mga suspected crime? So, yun yung isang continuing realization. Kanina sa briefing, merong presence ang PAGCOR dito 24/7. In fact, doon sa raid, nakausap pa nila yung PAGCOR employee na nandito. Kahit na 24/7, bakit nakalampas ang human trafficking? Bakit nakalampas ang crypto scam? Anya, isa raw sa mga dapat panagutin sa hearing na ipatatawag ni Senator Risa ay ang PAGCOR. Dahil ayon sa kanila, malaki ang kinikita nila sa Pogo. Iimbestigahan din ang pagkakautang sa buwis ng kumpanyang nagpapatakbo ng umano'y global scam. All the networks, all the connections, nandun na. So it's really very hard for us to get records and then to make coordination dito sa area. So yun ang isa sa mga predicaments namin. Kinakailangan na rin umano ang pagbabago sa batas ng human trafficking sa bansa. Ayon kasi sa PAOK, ilan sa mga nare-rescue bumabalik pa rin sa scamming operations. Samantala, 2 sa mga empleyado ng kumpanya ang iniharap sa media. Magsisilbi raw silang witness sa investigasyon. Ibinahagi rin nila ang pagpapahirap sa kanila. Anything he will punish us and then like pumping or anything and then use the hand of leg or punish us. Yeah. And then sometimes we will like didn't hit the quota, and then we will stand outside and then just in the sunlight downstairs and then until maybe few hours there. Ayon sa PAOK, isasagawa ang deportation sa mga foreign nationals sa April 30. Sinusubukan pang kuhanan ng pahayag ang mga umano'y sangkot na opisyal ng gobyerno sa umano'y iligal na aktibidad. Kasama si Ron Alister Taniedo, Joan Punsoy, One North Central Luzon.